Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na bagay na maaaring mangyari sa isang estudyante? Hindi ang bagsak na marka. Hindi ang mahirap na pagsusulit. Ang pinakamasakit ay ang tawanan ng mga taong dapat sana ay sumusuporta sa iyo. At iyon mismo ang nangyari sa akin. Pero huwag kang mag-alala dahil ang kwentong ito ay hindi magtatapos sa luha. Magtatapos ito sa tagumpay na hindi mo inaasahan. Umupo ka muna. Dahil ang kwentong ito ay para sa iyo, lalo na kung naramdaman mo na ring tinatawanan, minamaliit o sinabihan na hindi ka magiging kahit sino. Pakinggan mo ako. Dahil ako mismo ay dumaan sa lahat ng iyon, at ngayon, pag-uusapan natin kung paano ko naging pag-aari ang universidad na dati ay pinagtatawanan nila ako. Noong una, isa lang akong simpleng estudyante. Walang espesyal. Walang kahanga-hangang talino. Hindi ako ang uri ng estudyante na laging tinatawagan ng guro para sagutin ang mga tanong. Ako ang madalas na nakaupo sa likod, tahimik, nagtatangkang maintindihan ang mga leksyon habang ang iba ay tila walang kahirap-hirap na naiintindihan ang lahat. Natatandaan ko pa ang isang araw na hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Nasa class kami ng Business Administration. Isang paksa na para sa akin ay katulad ng isang dinding na hindi ko kayang akyatin. Tinanong ng profesor ang class tungkol sa isang simpleng konsepto sa economics. Lahat ay nagtaas ng kamay. Lahat maliban sa akin. At nang tumawag ang profesor sa akin, napatigay-dal ako. Walang lumabasang sagot sa aking bibig. Tahimik. At pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, narinig ko ito, ang tawanan. Hindi lang isa o dalawang estudyante. Marami. At sa gitna ng tawanan na iyon, may isa pang nagsalita ng malakas. Isa sa mga sikat sa klase, ang uri na estudyante na laging may magandang marka, laging may magandang damit, laging kinikilala ng mga guro. Sinabi niya, "Bakit ka pa nag-enroll dito? Hindi ka naman angkop para dito." Napahinto ang lahat. Peti na rin ang aking puso. Naramdaman ko ang init sa aking mukha. Naramdaman ko ang pagurong ng aking sarili sa loob ng aking katawan. Nais kong maging invisible sa sandaling iyon. Nais kong lumabas ng silid at huwag nang bumalik pa. At sa totoo lang, halos iyon nga ang ginawa ko. Lumabas ako ng class na may dahilang comfort room at hindi na bumalik hanggang matapos ang class. Sa gabi ng araw na iyon, habang nakahiga ako sa aking maliit na kwarto sa boarding house, isang kwarto na ang upa ay kinakatipiran ko bawat buwan mula sa aking part-time na trabaho. Tanong ko sa sarili ko, dapat ba akong sumuko na? Maraming estudyante ang sumusuko sa ganitong punto. At hindi ko sila masisisi. Dahil ang sakit na maging pinagtatawanan ng iyong mga kapwa, na mga taong kapareho mo ng edad, dapat ay magkasama kayong lumalago, ay isang uri ng sakit na hindi mo mabibili ng gamot sa botika. Pero may nangyari sa gabing iyon na nagbago ng lahat. Habang nakahiga ako at tinitingnan ang kisem ng aking maliit na kwarto, naalala ko ang aking ama. Ang aking ama ay isang simpleng magsasaka sa probinsya. Kailanman ay hindi siya nakapag-aral ng maayos. Hanggang grade 6 lang ang kanyang natapos. Pero sa kabila niyon, may isang bagay siyang palaging sinasabi sa akin tuwing umuwi ako ng bahay para sa sem break o summer vacation. Sinasabi niya, "Anak, ang matalino ay hindi laging nananalo. Ang matiyada, siya ang palaging humahatid sa dulo." Noon, hindi ko gaanong pinansin ang mga salitang iyon. Para sa akin, simpleng salita ng isang simpleng tao. Pero sa gabing iyon, habang nasa kama ako at nagsisimula na akong maluha, iyon ang mga salitang tumama sa aking puso tulad ng kidlat. Ang matiyada, siya ang palaging humahatid sa dulo. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Hindi ito isang dramatikong eksena tulad ng nakikita mo sa mga pelikula kung saan biglang nagliwanag ang lahat at lumabas ang sagot sa lahat ng tanong. Hindi. Ito ay isang tahimik, malalim, at personal na desisyon na ginawa ko sa aking sarili nang walang nakakaalam. Nagdesisyon akong huwag nang pabayaang matukoy ng ibang tao ang aking halaga. Kinabukasan, bumalik ako sa class.
umupo muli sa likod. At ngayon, may nag-iiba na. Nagsimula akong makinig ng higit pa. Nagsimula akong mag-aral ng higit pa. Nagsimula akong hanapin ang mga librong hindi itinatalaga ng mga guro, ang mga librong sinulat ng mga totoong negosyante, ng mga taong nagsimula sa wala at naging isang bagay. Natuklasan ko ang mundo ng mga libro tungkol sa entrepreneurship. Natuklasan ko ang mga kwento ng mga taong katulad ko, mga taong hindi naging pinakamatalino sa klase, mga taong tinatawanan at minamalit, pero naging matagumpay sa huli. At habang binabasa ko ang mga kwentong ito, para may bagong apoy na sumilang sa aking dibdib, nagsimula akong makita ang mga bagay na hindi ko nakita noon. Habang ang aking mga kakles ay nag-aaral para sa mataas na marka, nagsimula akong mag-aral para sa isang bagay na mas malaki, para sa tunay na kaalaman, para sa kaalaman na magagamit sa labas ng mga pader ng silid-aralan. Sa ika-2 taon ng aking pag-aaral, nagsimula akong mag-eksperimento sa maliit na negosyo. Simple lang, nagbebenta ako ng mga pagkain sa loob ng campus. Mag-iinit ka sa pagkain, maglalagay ng maayos na packaging at ibebenta sa mga estudyante na tamad pumunta sa labas para kumain. Napaka-simple. Pero natutunan ko riyan ang pinakamahalaga sa lahat ng leksyon sa negosyo, ang pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng tao. Ang aking negosyo sa pagkain ay lumago ng dahan-dahan. Mula sa simpleng pagbibenta ng ulam, naging mas malaki. May sarili na akong supplier, may regular na mga customer, at may maliit na kita na nagpapahintulot sa akin na hindi na masyadong mag-alala sa aking mga gastusin sa boarding house. Pero ang pinakakawili-wiling bahagi, ang aking mga kaklase, kasama na ang mga nagtawa sa akin noong araw na iyon, ay naging mga customer ko. At hindi nila alam na sila ay bumibili mula sa bobo na estudyante na dating pinagtatawanan nila. Iyon ang unang beses na naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng paghihiganti. Hindi iyon ang tamang salita. Mas tama siguro ang salitang patunay. Patunay na ang isang tao ay hindi natutukoy ng kung gaano siya katalino sa loob ng silid-aralan. Natutukoy siya ng kung gaano siya kahanda lumaban sa labas nito. Sa ika-3 taon, ang aking maliit na negosyo sa pagkain ay naging isang mas organisadong operasyon. May isa na akong katulong, isang kapwa estudyante na kailangan din ng dagdag na kita. Nagsimula kaming maghanap ng mas maraming pagkakataon. Hindi lang pagkain. Nagbenta rin kami ng mga school supplies, nag-offer ng delivery services para sa mga estudyante sa dormitoryo, at kahit na simpleng errands para sa mga abalang estudyante. Sa kabila nito, hindi pa rin perpekto ang aking mga marka. Medyo average pa rin. At doon pa rin madalas akong mapahiya, lalo na sa mga oral recitation at group presentations kung saan malinaw na mas matalino ang aking mga kakles pagdating sa mga teorya at academic na konsepto. Pero may napansin akong bagay na interesante. Sa mga grupo, kapag may mga proyekto na nangangailangan ng praktikal na kaalaman, tulad ng paggawa ng business plan na may makatotohanang mga numero, o paghanap ng paraan para ibenta ang isang produkto, ako ang laging hinahanap ng grupo. Dahil sa aking maliit na karanasan sa negosyo, may alam na akong mga bagay na hindi matutunan sa libro. At iyon ang simula ng aking pag-unawa sa isang prinsipyo na magiging pundasyon ng aking tagumpay, ang pagkakaiba ng teorya at praktika. Ang mga matalino sa klase ay mahusay sa teorya. Pero ang teorya, sa sarili nito, ay hindi nagbabayad ng upa. Ang praktika, ang galaw, ang aksyon, ang pagsubok kahit na may posibilidad na mabigo, iyon ang nagbabayad. Makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng aking graduation na medyo average ang aking standing, hindi summa cum laude, hindi kahit cum laude, nagsimula akong mag-apply ng trabaho. At dito muling naramdaman ko ang pabigat ng katotohanan. Sa mundo ng corporate, ang unang bagay na tinitingnan nila ay ang iyong marka, ang iyong honor, ang iyong academic standing. At ako, wala akong kahangahangang may pakita sa PEPL. Marami akong rejection letters. Marami akong will call you na hindi na tumatawag. At sa bawat rejection,
Parang bumabalik ako sa silid-aralan na iyon at naririnig ulit ang tawanan. Pero may pagkakaiba ng gayon. Gayon, hindi na ako lumalaban para patunayan ang sarili ko sa ibang tao. Gayon, lumalaban na ako para patunayan ang sarili ko sa aking sarili. Nagdesisyon akong hindi na mag-apply ng trabaho sa mga malaking korporasyon. Nagdesisyon akong ilaan ang lahat ng aking oras at lakas sa negosyo, hindi lang sa maliit na negosyo tulad ng ginawa ko noong estudyante, kundi sa isang bagay na mas malaki, mas ambisyoso, mas makatotohanan. May napansin akong problema sa aking lungsod at sa maraming lungsod sa Pilipinas. Ang mga estudyante, lalo na ang mga nagmumula sa mababang antas ng ekonomiya, ay nahihirapan sa paghahanap ng abot-kayang tutoring at review services. Ang mga magulang na may pera ay madaling makapag-enroll ng kanilang mga anak sa mga mahal na review center. Pero ang mga estudyante na katulad ko noon, ang mga nagmumula sa simpleng pamilya, ang mga kailangang magtrabaho habang nag-aaral, wala silang access sa mga ganitong serbisyo. Iyon ang aking oportunidad. Sinimulan ko ang isang maliit na review center sa aking boarding house, literal na sa aking maliit na kwarto. 2 estudyante lang ang una kong tinanggap. Ginagawa ko ang sarili kong mga reviewer mula sa mga libro sa library. Tinuturuan ko sila ng mga paksa gamit ang pinagsaluhang kaalaman ko sa aking mga kakles noong college at ang aking sariling pag-aaral. Makalipas ang 3 buwan, 6 na estudyante na ang aking tinuturuan. Makalipas ang 6 na buwan, 15. At sa loob ng 1 taon, napilitan akong lumipat mula sa aking boarding house dahil hindi na kasya ang lahat sa isang kwarto. Nag-upa ako ng maliit na espesyo, isang dating bodega na aking pinagayos ng may maliit na puhunan mula sa aking naipon. Naglagay ng mga mesa, mga upuan, mga whiteboard. At formal na itinayo ang aking unang negosyo, isang maliit na review center na nakatuon sa mga estudyante na hindi kayang magbayad ng mahal na bayad. Sa loob ng 2 taon, ang aking review center ay naging kilala sa aming lugar. Hindi dahil sa mahal ang aming serbisyo, sa katunayan, isa sa aming pinakamalaking bentehi ay ang aming presyo na mas mura kaysa sa mga kakumpetensya. Kilala kami dahil sa resulta. Ang aming mga estudyante ay pumapasa sa kanilang mga board exams, entrance exams, at iba pang mga pagsusulit sa mas mataas na rate kaysa sa average. At paano ito nangyari? Dahil sa aking sariling karanasan. Alam ko kung ano ang nararamdaman ng isang estudyante na hindi mabilis kumuha ng konsepto. Alam ko ang uri ng pagtuturo na hindi nagpaparamdam ng kahihiyan kundi ng sigla. Ang aking mga guro sa review center ay hindi lang basta mga puro matalino na mga tao. Pinili ko sila dahil sa kanilang kakayahang ipaliwanag ang mga bagay sa simpleng paraan, na may pesensya, na may pag-unawa. Nagbago ang lahat ng pumasok ang isang mamumuhunan sa aming buhay. Isang araw, may isang lalaki na pumunta sa aming review center, isang middle-aged na businessman na naghanap ng lugar para sa kanyang anak. Nakaupo siya sa aming reception area at pinagmasdan ang lahat. Nag-usap kami ng matagal at sa dulo ng aming usapan, sinabi niya, "Hindi ko inaasahang ganito pala ang inyong lugar. Iniisip ko, parang boarding house lang ito. Pero may sistema pala kayo. May vision." Nag-alok siya ng partnership. Hindi ako agad pumayag. Maraming beses na akong natutunan na ang bilis ng desisyon ay maaaring magdulot ng maling landas. Ngunit pagkatapos na maingat na pag-aaral at na maraming usapan, tinanggap ko ang kanyang alok. Sa tulong ng kanyang puhunan, tinalawak namin ang aming operasyon. Mula sa isang maliit na espesyo, lumipat kami sa isang mas malaking gusali. Nagdagdag kami ng mga kurso, hindi lang review para sa mga board exams, kundi maging mga short courses para sa mga naghahanap ng dagdag na kasanayan sa teknolohiya, sa komunikasyon at sa negosyo. 3 taon pagkatapos ng aming partnership, ang aming review center ay naging isang registered educational institution. At iyon, ang pagiging isang registered educational institution ay ang simula ng pinakamahalagang kabanata ng kwentong ito.
Dahil sa pagiging isang registered educational institution, may karapatang mag-offer ng mga accredited na kurso. At doon nagsimulang lumago ang aming organisasyon sa isang bilis na kahit ako mismo ay humanga at nagtaka. Sa loob ng 5 taon mula nang maging registered kami, ang aming institusyon ay nag-apply para sa pagiging isang kolehiyo at pagkatapos na mahaba at mahirap na proseso ng accreditation at compliance, naaprubahan kami. Nagbukas kami ng aming unang college-level courses. At sa unang batch ng aming mga estudyante, may isang bagay na napaka-special na nangyari. May mga dating estudyante ng universidad na pinag-aralan ko noon ang nag-apply sa aming institusyon. Hindi bilang mga guro. Bilang mga estudyante, mga profesional na nagbabalik para mag-upgrade ng kanilang kaalaman at kwalifikasyon. At isa sa mga nag-apply. Isa sa mga dating kakles ko noong college. Isa sa mga nagtawa sa akin noong araw na iyon sa class ng Business Administration. Hindi ko siya pinagbawalan. Hindi ko siya pinayabang. Tinanggap siya tulad ng lahat ng iba pang estudyante. Dahil hindi ko gusto ang paghihiganti, gusto ko ang patunay. At ang pinakamagandang patunay ay ang maging isang lugar ng pagkakataon para sa lahat, kahit pa sa mga dating humamak sa iyo. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Ilang taon na ang lumipas, at ang aming institusyon ay patuloy na lumalago. At dumating ang isang araw na isang kinatawan ng universidad na pinag-aralan ko noon, ang orihinal na universidad kung saan naranasan ko ang lahat ng paghihirap at kahihiyan, ay makipag-ugnayan sa aming organisasyon. Hindi para sa pakikipagtulungan sa akademiko. Naghahanap sila ng buyer. Ang universidad, dahil sa iba't ibang dahilan na hindi ko maaaring ibunyag ng buo, ay nakaranas na malalim na financial difficulties. Ang kanilang enrollment ay bumaba ng malaki. Ang kanilang mga pondo ay naubos. At ang kanilang mga pinuno ay naghahanap ng isang organisasyon na handang bumili at i-manage ang kanilang institusyon. At naroon ako, ang dating bobo na estudyante ng universidad na iyon, bilang isa sa mga potential na buyer. Hindi ko itatago sa inyo na sa sandaling iyon, naroon ang ilang emosyon na hindi madaling ilarawan. May bahagi sa akin na nais na magsabi ng ayoko. May bahagi sa akin na nais sabihin, alalahanin ninyo kung paano ninyo ako tinreto. Pero naroon din ang bahagi sa akin, ang mas malaking bahagi, ang bahagi na pinalaki ng aking amas mga salita at ng aking sariling paglalakbay, na nagsabi, ito ay isang pagkakataon, hindi para sa paghihiganti, para sa paglilingkod. At katapos na mahabang proseso ng due diligence, ng negosasyon, ng legal na proseso, naging akin ang universidad. At sa araw na iyon, ang araw na pinirmahan ang lahat ng papeles at opisyal na naging may-ari na ako, hindi ako nagdiwang ng maingay. Hindi ako nagpadama ng kayabangan. Tahimik akong umupo sa opisina ng punong tanggapan ng universidad at nag-isip. Nag-isip sa lahat ng estudyante na katulad ko. Mga estudyante na ngayon ay pumasok sa mga pintuan ng universidad na ito na puno ng pag-asa, na puno ng pangarap, at maaring puno rin ng takot na maging bigo, ng takot na mapahiya, ng takot na matawanan ng kanilang mga kapwa. At ang aking pangako sa araw na iyon, ang aking pangako sa sarili ko at sa bawat estudyante na darating sa institusyong ito, ay simplo, walang estudyante ang dapat matakot na maging bobo dito. Dahil sa aming mga pader, ang tanging mahihintulutang tawanan ay ang tawanan ng tagumpay at ng saya. Binago namin ang kultura ng universidad. Hindi lang ang struktura o ang programa, kundi ang mismong kultura. Nagpatupad kami ng mga patakaran laban sa bullying at academic shaming. Nagdagdag kami ng mga programa para sa mga estudyanteng nangangailangan ng dagdag na suporta, hindi bilang mga bobo na estudyante, kundi bilang mga estudyante na may iba't ibang uri ng katalinuhan na nangangailangan ng iba't ibang uri ng tulong. Nag-hire kami ng mga guro na nagsasalamin sa aming mga pananaw, mga guro na naniniwala na ang kanilang trabaho ay hindi lang magturo ng mga konsepto, kundi magbago ng mga buhay. At ang resulta,
Sa loob ng 3 taon mula nang maging aming pamamahala ang universidad, ang enrollment ay tumaas ng halos 25%. Ang board exam passing rate ng aming mga graduates ay naabot ang pinakamataas na antas sa kasaysayan ng institusyon. At ang mga alumni, kasama na ang ilang mga dating kakles ko, ay nagsimulang bumalik bilang mga guro, bilang mga mentor, bilang mga taga-suporta ng aming institusyon. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito para sa inyo, nag-iisip ako sa lahat ng mga sandali ng pagdududa. Lahat ng mga gabing nagtanong ako sa sarili ko kung dapat na ba akong sumuko. Lahat ng mga rejection letters. Lahat ng mga tawanan at pang-aalo. At nais kong sabihin sa inyo ng tapat, hindi ko pagsisisihan ang alinman sa iyon. Dahil ang bawat isa sa mga sandaling iyon ay isang leksyon. At ang bawat leksyon ay isang bato na ginamit ko para itayo ang pundasyon na kung ano ako ngayon. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, kung ikaw ay isa sa mga estudyante na nararamdamang mas mababa kaysa sa iyong mga kaklase, kung ikaw ay pinagtatawanan, minamaliit, sinabihan na hindi ka magiging kahit sino, nais kong sabihin sa iyo ang mga sumusunod ng mula sa aking puso. Una, ang iyong halaga ay hindi natutukoy ng iyong marka. Ang marka ay isang numero sa isang papel. Ang iyong halaga ay ang lahat ng bagay na ikaw, ang iyong tigas ng loob, ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, ang iyong kakayahang bumangon mula sa pagbagsak, ang iyong determinasyon na subukang muli kahit na masakit. Hindi ito sinusukat ng anumang eksemen. Pangalawa, ang mga taong tumatawa sa iyo ay madalas na takot sa kanilang sarili. At ang kanilang pag-aalipusta sa iyo ay isang paraan ng pagpapababa sa iyo para hindi ka mas mataas kaysa sa kanila. Huwag payagan ang kanilang takot na maging iyong takot. Angatlo, ang tagumpay ay hindi isang karera na may isang daan. Maraming landas patungo sa iyong destinasyon. Baka hindi ikaw ang mabilis na makarating, pero baka ikaw ang makarating ng pinakamatatag. Ang apat, ang bawat araw na pinili mong hindi sumuko ay isang tagumpay. Huwag hintayin ang malaking tagumpay bago mo ipagdiwang ang iyong buhay. Ipagdiwang ang bawat maliit na hakbang. Dahil ang libo-libo maliit na hakbang ang nagdadala sa iyong pangarap. At panglima, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Kahit anong punto ang iyong kinatatayuan ngayon, kahit gaano kasama ang sitwasyon, kahit gaano karaming beses kang bumagsak, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. At ang pinakamagandang kabanata ng iyong buhay ay maaaring ang susunod pa lang na darating. May isa pang bagay na nais kong ibahagi sa inyo bago magtapos ang kwentong ito. Isang bagay na hindi ko sinabi kahit sa aking pinakamalapit na mga kaibigan sa mahabang panahon. Ilang taon pagkatapos na maging akin ang universidad, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang isa sa aking mga dating guro, ang guro sa class ng Business Administration kung saan naranasan ko ang kahihiyang iyon. Napakita namin sa isang alumni event at nagkausap kami ng matagal. Ipinagtataka ko kung naaalala niya pa ang insidente. At sa aming pag-uusap, may bahagi sa akin na nais na magtanong, nais na kumpirmahin kung nakita niya ang lahat noong araw na iyon. Pero hindi ko ito ginawa. Sa halip, nag-usap kami tungkol sa kasalukuyan, tungkol sa universidad, sa aming mga plano para sa mga estudyante, sa mga bagong programa. At sa dulo ng aming pag-uusap, sinabi niya sa akin, at ito ay isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay, sinabi niya, tung sasabihin sa akin ng sinuman noong panahong iyon na ikaw ang magiging may-ari ng universidad na ito, hindi ko sana naniniwala. Hindi dahil sa hindi mo kaya, kundi dahil hindi pa namin nakikita ang kakayahang iyon sa iyo. Ngayon ko lang naunawaan, ang kakayahan mo ay hindi nasa class, nasa labas ng class. At iyon ang salita ng isang propesor na noon ay katahimikan lang nang kumuha sa akin ng tawanan sa class. Hindi siya ang isa sa mga nagtawa, ngunit ang katahimikan niya noon ay sapat na para pagtibay sa aking pahiya. Ngunit sa araw na iyon, napatawad ko siya ng buo. Napatawad ko ang lahat, hindi para sa kanila, kundi para sa akin.
Dahil ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ang pagpapatawad ay ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin para sa iyong sarili. Dahil inilalaya ka nito mula sa bigat ng puot na maaaring maging hadlang sa iyong landas at tungo sa tagumpay. Nagsimula akong mag-isip sa mga estudyante na ngayon ay lumalakad sa mga pasilyo ng aming unibersidad. Ilan sa kanila ang may daladalang katulad na sakit na dala ko noon. Ilan sa kanila ang nagtatago ng kanilang tunay na potential sa likod ng takot na mapahiya. Ilan sa kanila ang baka isang salita ng pagpapalakas ng loob lang ang kulang para hindi na sumuko. At iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw para ipagpatuloy ang gawaing ito. Hindi ang pera, hindi ang prestihiyo, ang mga estudyante. Ang bawat estudyante na nakikita kong dumating sa unibersidad nang may duda sa sarili at umaalis ng may kumpiyansa. Iyon ang aking pinakamahalagang tagumpay. Ngayon, nais ko ring ibahagi ang ilang praktikal na aral na natutunan ko sa aking paglalakbay, mga aral na maaaring makatulong sa iyo sa iyong sariling landas, kahit na ang iyong sitwasyon ay iba sa akin. Ang unang aral ay ang kahalagahan ng pagkilala sa iyong sariling uri ng katalinuhan. Sinasabi ng mga psikologista na may iba't ibang uri ng katalinuhan. Ang ilan ay magaling sa matematika at agham. Ang ilan ay magaling sa wika at sining. Ang ilan ay magaling sa interpersonal na relasyon. Ang ilan ay magaling sa praktikal na paglutas ng problema. Ang sistema ng edukasyon ay karaniwang nagbibigay prioridad sa isa o dalawang uri ng katalinuhan at kung hindi mo iyon ang iyong lakas, madali kang maging bobo sa loob ng sistema. Pero sa labas ng sistema, sa tunay na mundo, lahat ng uri ng katalinuhan ay may halaga. Ang iyong trabaho ay alamin kung anong uri ang iyong taglay at hanapin ang lugar kung saan magiging bentehi iyon. Ang pangalawang aral ay ang kapangyarihan ng network, ang iyong mga relasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging palakaibigan para may maaari kang hilingan ng pabor. Ito ay tungkol sa tunay na pagbuo ng mga relasyon na nakabase sa tiwala at paggalang. Ang aking unang mamumuhunan, ang taong nagbukas ng malaking pintuan para sa aming organisasyon, ay hindi ko nahanap sa anumang networking event. Nahanap ko siya dahil binibigyan ko ng abot kayang serbisyo ang kanyang anak at nakita niya ang aking tunay na intensyon. Ang tunay na network ay binubuo hindi sa paghahanap ng mga taong makakatulong sa iyo, kundi sa pagiging isang taong nakakatulong sa iba. Ang ikatlong aral ay ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral, ngunit hindi lang ang pag-aaral na nakakonekta sa akademiko. Ang mga libro, ang mga podcast, ang mga usapan sa mga taong may karanasan, ang mga pagkakataon na masubukan ang mga bagong bagay, lahat ito ay mga paraan ng pag-aaral na maaaring mas mahalaga kaysa sa anumang diploma. Huwag ipatigil ang iyong pag-aaral na magtapos ka sa paaralan o kolehiyo. Iyon ay simula pa lang ng tunay na edukasyon. Ang ikaapat na aral ay ang pag-iingat sa iyong saloobin, ang iyong mindset. Ito ay maaaring pinakamahirap sa lahat, lalo na kapag paulit-ulit kang nabibigo. Ngunit ang saloobin na, hindi pa ako nagtagumpay, ay mas makapangyarihan kaysa sa saloobing nabigo na ako. Ang unang saloobin ay nagsasabi na may buhay pa. Ang pangalawa ay nagsasabi na tapos na. Piliin ang unang saloobin, kahit na masakit, kahit na mahirap. At ang ikalima, ang panghuling aral na nais kong ibahagi, ay ang kahalagahan ng serbisyo. Sa buong kwentong ito, maaaring napansin ninyo na ang aking mga tagumpay ay palaging nakakonekta sa isang tiyak na paglilingkod. Ang aking review center ay nagsimula bilang isang sagot sa isang tunay na pangangailangan ng mga estudyante. Ang aming institusyon ay patuloy na lumalago dahil nasa puso namin ang paglilingkod sa mga estudyante, hindi lang ang pagkuha ng tubo. At ngayon, ang universidad na dating nagbigay sa akin ng kahihiyan ay naging isang lugar ng pagkakataon para sa libu-libong estudyante. Ang tagumpay na nakabase sa serbisyo ay mas matibay kaysa sa tagumpay na nakabase sa personal na ambisyon. Dahil kapag kumikita ka, ikaw lang ang nagtatrabaho para sa iyong sarili. Pero kapag naglilingkod ka,
Libo-libo ang nagtatrabaho kasama mo dahil ang layunin mo ay kanilang layunin din. Bago ko tapusin ang kwentong ito, nais ko ring pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi napapag-usapan sa mga kwento ng tagumpay, ang mga pamilya natin. Ang aking ama, ang simpleng magsasaka na nagsabi sa akin na ang matiyaga ay palaging humahatid sa dulo, ay hindi na nakita ang araw na naging akin ang universidad. Namatay siya ilang taon bago iyon nangyari. Ngunit bago siya pumanaw, nakita niya ang aming review center. Nakita niya ang aming growing institution. Nakita niya na ang kanyang anak, ang bobo na estudyante ng bayan, ay naging isang tao na nagbibigay ng pagkakataon sa ibang mga bata. At natatandaan ko ang huling pagkakataon na nakausap ko siya ng maayos, bago ang kanyang sakit ay kumuha ng karamihan sa kanyang lakas. Sinabi niya sa akin na may ngiti sa kanyang mukha, "Anak, ngayon ko naiintindihan kung bakit ka pinalabas ng Diyos sa silid na iyon ng tawanan kanila. Para mahanap mo ang daan mo. Hindi ko naitago ang aking luha sa sandaling iyon. At ngayon, habang isinusulat ko ito, napapaluha pa rin ako. Dahil ito ang katotohanan ng tagumpay na hindi mo makikita sa mga pinakamaningning na pahina ng mga business magazine o sa mga pinaka-viral na YouTube videos tungkol sa tagumpay. Ang pinakamatamis na bahagi ng tagumpay ay hindi ang ari-arian, hindi ang titulo, hindi ang mga papuri. Ang pinakamatamis na bahagi ay ang sandaling masabi mo sa sarili mo, o mas mabuti pa, masabi sa isang taong mahal mo, na ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagbagsak ay nagdulot ng isang bagay na mas maganda kaysa sa lahat ng inaasahan. Kaya kung ikaw ay nasa simula pa lang ng iyong paglalakbay, kung ikaw ay ngayon ay sa posisyon ko noon, sa likod ng silid-aralan, tahimik, nagtatanong kung makakaya mo, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na sana ay narinig ko noon. Kaya mo, hindi mo malalaman kung kailan, hindi mo malalaman kung paano. Hindi mo malalaman kung anong anyo ang darating ang iyong tagumpay. Pero kung patuloy kang gumagalaw, patuloy kang natututo, patuloy kang naglilingkod, at patuloy kang naniniwala, darating ang iyong sandali. At kapag dumating ang iyong sandali, nais kong marinig ang iyong kwento. Dahil ang bawat kwento ng tagumpay na nagsimula sa pagbagsak at humantong sa pagnanalo ay isang patunay na ang mundo ay mas puno ng pag-asa kaysa sa inaakala na marami. Ang mga taong tumawa sa iyo ay hindi alam ang lahat. Ang mga nagpababa sa iyo ay hindi pa nakita ang iyong buong potential. At ang mga nangyayaring masakit ngayon sa iyong buhay ay maaaring ang pinaka-mahalagang kabanata ng kwento na itatawanan mo sa huli, hindi sa iba, kundi sa iyong sarili, nang may pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng nagdaan. Dahil sa huli, hindi ang mga matalino ang nananalo. Hindi ang mga maganda ang marka ang palaging pinakamatagumpay. Ang nananalo ay ang mga hindi sumuko, ang patuloy na lumalaban, ang naghahanap ng paraan kahit walang makitang landas, ang mga natutunan sa bawat pagbagsak at gumagalaw mula doon ng mas malakas. Ikaw ang uri ng taong iyon. Alam ko, dahil ang katotohanan ay, ang mga taong nagbabasa o nakikinig ng mga kwentong katulad nito ay hindi ang mga taong nasisiyahan sa kung nasaan sila. Ang mga nagbabasa ay ang mga naghahanap. Ang mga naghahanap ay ang mga hindi sumusuko. At ang mga hindi sumusuko, sila ang mga kalaunan ay magtatayo ng kanilang sariling universidad. Kung naibahagi ko ang kahit isang prinsipyo, isang inspirasyon, isang bagay na makakatulong sa iyong araw ngayon, iyon ay sapat na para sa akin. Ang kwentong ito ay hindi lang sa akin. Ito ay para sa bawat isa sa inyo na nangangailangan ng paalala na ang inyong kwento ay hindi pa tapos. At ngayon, isang bagay na nais kong hilingin sa inyo, kung naibahagi sa inyo ng kwentong ito ang kahit maliit na inspirasyon, kung naramdaman ninyo na may bagay na mahalaga dito na nais ninyong marinig ulit o ibahagi sa mga taong mahal ninyo, mag-subscribe na kayo sa channel na ito at mag-like ng video na ito. Ang bawat subscription at like ay hindi lang isang numero. Iyon ay isang signal na ang mga kwentong katulad nito ay dapat marinig ng mas maraming tao.
At ang bawat bagong subscriber ay nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwentong tulad nito. Mga kwentong nagsasabi sa bawat isa na kahit anong pinagdaanan mo, mayroon kang pagkakataon na baguhin ang iyong kwento. Mag-click sa bell para malaman ninyo kapag may bago kaming video, dahil ang susunod na kwento ay mas magpapagulat sa inyo kaysa sa kwentong ito. Hindi ko pa sinasabi kung sino at kung ano, pero magtiwala kayo, hindi ninyo nais na palampasin iyon.